Boss, bakit nadidrain ang battery ng motor ko? Wait lang. Yun, napaka-importanting tanong yung tinatanong sa atin. Bakit daw ba nadidrain yung battery ng motor? Meron akong apat na dahilan kung bakit nadidrain yung battery ng motor natin. At kung beginner ka pa lang sa pagmamotor at mahilig ka talaga sa motor, so kailangan mo rin malaman yung mga basic na apat na reason kung bakit nadidrain yung mga battery ng motor natin. So pang-apat ko ay yung stator. So stator kasi trabaho niya is charging. Bukod sa charging, yung ibang stator ang trabaho rin magbigay ng kuryente sa ating pulsar at sa ating bigay rin ng ilaw sa ating headlight. May trabaho yung stator sa pagdating sa charging ng ating battery. Kapag sira yung charging ng ating stator, syempre, yung charging coil natin, hindi talaga magkakarga ang ating mga battery. Kadalasan naman sa stator, ang nasisira lang yung wirings. Kadalasan may putol lang. Pero kung talagang malala, merong sunog. May makikita kayong sunog sa stator natin. Na indicator yun, talagang sira na yung stator natin pagdating sa charging. Pangatlo, yung regulator natin. So, napaka-importante ng regulator sa ating charging system o sa pag-charge ng battery. Sa regulator kasi guys, ang trabaho niya naman gawin niyang 12 volts yung binabato ng ating stator. So magkapatid sila, si stator at si regulator. Galing kay stator, ibabato niya yung kuryente papunta kay regulator. Si regulator naman, ang trabaho niya is i-convert into AC to AC into DC para naman mag-charge yung battery natin. Sobrang importante rin talaga ng regulator guys. Kaya number 3 sa akin yung regulator pagdating sa discharge problem sa mga battery, yung nagdidiskarga or hindi nagchi-charge. Ang kadalasan naman si regulator talagang bumibigay talaga yung mga parts sa loob. Lalo na kung nagkaroon ng short circuit. Madalas yan kapag pag pumuputok yung fuse, kadalasan yan nasisira na yung ating regulator. So madali lang mag-test ng regulator guys, lalo na sa manual testing. So kung gusto nyo, gagawa tayo next time ng tutorial kung paano mag actual na test ng ating mga regulator. Basta ang pinaka-importante doon yung output, yung wire na papunta ng ating battery, yung kasi yung nagcha-charge. Kapag yun walang supply, magduda na kayo na regulator yung problema nung ating motor dahil hindi nagcha-charge. Pangalawa, yung wirings. So sa wirings natin, kasama dito yung socket at yung mga connection. So ibig sabihin, i-check natin yung bawat wire kung may putol, kung may sunog. Tapos socket naman, check natin kung maluwag, kung hindi nakakabit ng maayos. Minsan kasi ganun, nakadugtong yung socket pero yung loob meron palang mga pin na hindi nagdidikit. Kadalasan nangyayari talaga yun. Minsan pa nga, nag-short circuit dahil doon kasi nagdidikit dun sa loob ng socket. May mga nagawa na akong ganun. Sobrang importante din ng wirings, kaya pangalawa sa akin yan na chine-check kapag nagdidiskarga yung ating battery or hindi nagkakarga. At number 1 guys, na hindi pwedeng mawala sa listahan kung bakit hindi nagcha-charge yung battery natin ay yung battery mismo. Yan yung isa sa laging human error. Kung ano-ano na pinalitan, yung pala sira yung battery, hindi tumatanggap ng charge galing sa ating regulator or stator. So kahit anong gawin natin na pag troubleshooting, kung may problema na pala yung battery, malamang guys, talagang hindi natin makukuha yung problema. Kasi nga, bihira kasi na masira yung battery. Kadalasan pa nga bago yung battery, bagong palit. Kaya may isang mahirap makipagtalo sa customer. Ayaw nila maniwala na sira talaga yung battery.
May mga device naman, may mga pan-test naman ng battery. Kaso, yung iba kasi medyo mahal. May mga pan-test nun para malaman mo kung talagang sira na yung battery. Pero kadalasan naman, para malaman mo kung sira yung battery, simple lang naman eh. I-charge mo yung battery. Minsan sa mga charger, sa mga smart charger ngayon ng battery, kadalasan doon, nalalaman na kung sira yung battery or hindi. Minsan nag-i-stop agad or nagpo-full charge agad yung battery. Kahit wala naman tong karga. Kahit hindi naman siya makapagpailaw ng LED lights or makapagpagana ng busina. Pero pag charge mo, full charge. So magduda ka na dun guys sa battery na ganun. Tsaka kung battery, kung magpapalit ka ng battery, kunin mo na yung medyo branded na medyo may price kasi marami talaga ngayong ano guys, maraming mga peking battery na minsan wala pang 1 month sira na agad. Kaya mag-ingat kayo sa pagbili ng battery. Dapat dun lang tayo sa mga trusted na battery. At yun lang guys, yung 4 na dahilan. Umabot ng 6 minutes yung video kung bakit di-discarga yung battery or kung bakit hindi siya nagcha-charge. Sana nakatulong guys. Like and follow. Thank you.